Okay mga ka-trigger, welcome pang muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Kija 7489. Ang sabi niya, question po for later, kumpiyansa ka po ba mag-carry ng 380 ACP boss? Okay, kung kumpiyansa raw tayo. Okay, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nadadagdagan yung ating mga subscribers. Tayo umabot na sa mahigit na 48,300 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil nadagdagan naman yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan at itinutulong natin ito sa ating mga beneficiaries. Meron pa tayong tinutulungan na mga bata na mga anak ng single parent na gusto ring makatapos ng pag-aaral. At ang kita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. Kaya maraming salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads. At lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Marami pa rin ang tumatawag. At gustong bumili ng baril sa gun store po kayo magtanong. Wala po kami pinagbibiling baril. Okay, so pumunta na tayo sa katanungan ni Kija. Kumpiyansa ka po ba mag-carry ng 380 ACP boss? Ang dapat nating malaman, ang tanong ko ay, marunong ka bang gumamit ng firearms? Yan. Kahit ano ang iyong dalang firearms, kung hindi mo alam gamitin, ay wala kang kumpiyansa sa iyong sarili. Pero kung may training ka, kaya nga, pag nag-for good ako, magtatayo talaga ako ng training school. O sa mga gun owner, yung mga simpleng turo lang ba? Para magkameron ka ng kumpiyansa kasi kumpiyansa ang tinatanong . Kahit pa 22 ang iyong baril, kung ikaw ay may kumpiyansa sa sarili mo, alam mong gamitin. Ano ang isang dapat mong gagawin kung mababang caliber ang iyong dalang baril? Okay, ano dapat mong gawin? Lalabang ka ba ng sabayan? Okay. Kung ang kalaban mo, bubunot ka ba ng baril kung ang kalaban mo ay armado ng mataas na kalibre? Siyempre, hahanap ka ng timing. Papakita mo ba na may baril ka na 380? Hahanap ka ng timing, hindi ka lalaban ng sabayan kung argabyado ka. At ito pa, dapat matalas ang iyong pakiramdam. Hahanap ka kagad ng hardcover. Kukover ka dahil nga maliit yung yung baril mo. Huwag kang lalaban ng bara-bara. Lalaban ka ng sabayan. Ay kung kung sabay kayong nagkaputukan, ay di argabyado. Halimbawa, tumama ka, tinamaan ka, ay argabyado ka. Dapat meron kang gulang. Yun ang kumpiyansa. Dapat alam mong gamitin. Kung ikaw ay nasa bus, meron kang game plan. Dapat meron kang, kung ikaw ay nasa isang mataong lugar, hanap ka ng makukubiran mo. Alam mo dapat kung nasaan yung kalaban mo. Huwag kang bara-bara. Yun ang tinatawag na kumpiyansa kung may training ka. Hindi yung bara-bara ka at hindi ka nasisiraan ng loob. Alam mo ang iyong gagawin. So ayan, yun ay kung para sa akin, kumpiyansa ako dahil alam kong gamitin yung aking baril. At higit sa lahat, alam ko kung saan kita patatamaan. Alam ko pumutok kahit anong posisyon. Pro, kneeling, alam ko yan. Kahit naka-anong posisyon. Kahit naka-cover. Alam ko pumutok ng weak hand. Alam ko pumutok ng strong hand. Alam ko ang galaw. Dahil nagtuturo tayo. Mga isa sa mga tinuturo ko, alam ko ang shoot to the left, shoot to the right. Alam ko yan. Alam ko mag-backing.
mag-step para hindi tayo gaya ng isang pulis, hinabol ng isang kriminal, nadapa. Buti hindi nabot ng taga. Kulang. Alam natin lahat dapat ang ating gagawin. So, yun ang kumpiyansa. Ngayon, hindi naman tinanong sa atin na kung kagaano kalakas ang kung kagaano kalakas yung Pero masasabi ko, yung 380 ay mababang kalibre kisa sa 9mm. Ang tawag nga nila dito ay 9mm short. 9mm short ang tawag nila dito. At ito ay mas mahina sa 9mm. Mas mahina ito sa 9mm. Pero nakakamatay ba ito? Makakamatay yan. Kumbaga ang sugat na dadaanan yan at ang sugat na dinaanan ng 9mm, pareho lang, pareho ang size ng ng diameter. Maliit nga lang ito. Kumbaga mahina ito. Pero ang diameter niyan ay pareho. Ang tawag nga dito ay short 9mm. Kaya ito ay mas mahina sa 9mm. At ito ay maganda itong pang close quarter, yung mga pang malapitan. Kaya nga sabi ko ay, lalaban ka ba? Ang kalaban mo ay nasa mga 50 meters, ay wag kang lumaban ng barilan kung nasa 50 meters ang iyong ang iyong kalaban. Tatalunin ka. Kinakailangan nasa mga 15 to 20 meters lang kung makikipagbarilan ka dito dahil mahirapan ka dito. Yun, kaya dapat alam mo. So, tingnan natin kung gaano ka-effective ito para malaman din natin. Kasi ito ay moderate, ang power nito ay moderate powerful cartridge. Ibig sabihin ng moderate, hindi siya malakas. Moderate lang nga eh. Hindi naman siya mahina. Yan ang ibig sabihin. Nasa pagitan siya. So, hindi siya malakas, hindi siya mahina. Moderate siya. Ang lamang, ang delivering rounds niya na feet-pounds na muscle energy niya ay 190 to 220. Yan ang niya, muscle energy niya. Samantalang ang 9mm ay 350 to 450 ang muscle energy niya. Ang laki ng diferensya, may 100. Kaya argabyado pagdating sa lakas. Ulitin ko 190 to 220 ang foot-pounds ng muscle energy niya. Ang 9mm ay 350 hanggang 450. So, malayo ang nito. Kaya, medyo argabyado ka. Kaya nga sabi, gagamitin mo ang utak mo. Kung paano mo ito gagamitin. Binas nga tayo ng isa nating baser Kasi ang turo ko daw nung una sa paapatamaan. High caliber yun High caliber yun Kasi ang sabi sa batas ibabalansin mo yung pagka-aggressor Ibabalansin mo High caliber yun, 50 caliber, 45 caliber, kahit sa paa mo tamaan yan, mahihiya nang bumangon yan. Kung ngayon, bakit ko sinabing uluhin mo na? O chest at ulo ang punterihin mo. Mababang caliber yung baril mong dala. Bakit mo papaahin yan? Kaya ko bang patamaan? Ako kaya kong patamaan dahil marunong akong gumamit ng baril. Pero kung hindi ka marunong gumamit ng baril, hindi ka mas sanay sa precision, bakit mo papaahin? Chest na agad. Dahil mas malaking target, mas madaling patamaan. Bakit body head? Dapat yung unang putok mo, tumama. Kung uluhin mo agad yan, baka hindi mo tamaan sa ulo yan. Kailangan tamaan mo muna kasi alam mo kung saan ang replacement ng bala mo. Kasi pag hindi ka tumama, masisira ang diskarte mo. Pag pumuputok at di ka Pero pag pumutok ka at tinamaan mo ka kaagad, buhay ang diskarte mo. Sira ang diskarte nung tinamaan mo. Yun ang sa akin. Kaya, dito agad ang punterya. Para may tama agad. Hindi sira ang diskarte, baka umatras na yan kung masira ang diskarte nun kung talagang
hindi matigil yung kanyang pagka-aggressor, may tama na siya, edi saka mo siya pinisin sa ulo. Ang importante, tamaan mo siya. Yun ang mga tinuturo ko. Lalo pero kung high caliber ka, ay kahit sa paa mo patamaan yan. Pero kung hindi ka sanay magpatama sa paa, ay katawan na agad. Mas malaking target, madaling patamaan. Kung uuluhin mo agad, baka hindi mo agad siya tamaan. Kaya dapat alam mo ang iyong gagawin. So yan, kung ikaw naman ay option yun eh. Kung ikaw naman ay talagang magaling at sharp shooter ka, magaling ka sa precision, kung gusto mong uluhin agad o paahin agad, option mo yan. Kaso nga lang, bahala ka ng pagdating na sa husgado, ikaw na ang magdidipisa sa sarili mo. Dahil ang sabi mo sabi sa balance mo lang doon sa pagka-aggressor niya. May abogado kang magaling, di sa abogado mo magtatanggol sa iyo, hindi ako. Okay. So, may nagsabi nga na baser ko kung dumating daw ba sa legal battle yung ating mga subscribers, sisisihin ko ba daw ang Google? Ba't ko sisihin ang Google? Binasa ko lang naman yan. Di may abogado na magtatanggol sa atin. Okay, so tingnan na natin ang katangian nitong nalaman na natin ang muscle energy, making it effective for close quarter self-defense. Yun. Kaya close quarter lang. Pangmalapitan lang. It is main advantages are it used in a smaller, more concealable. Ang advantage lang ito, smaller, more concealable firearms, and it is manageable recoil. Yun lang maganda dito. Manageable recoil. Pag ibig sabihin manageable recoil, pwede mong iputok ng mabilis. Dahil yung recoil niya, magandang i-double tap. Double tap agad ang tira dito. Okay. Kaya nga sabi ko, double tap, body head. Awan ko kung siguro naman yung body head mo, pag tumama ay siguro naman yun ang stopping power niya. Pag maliit ang iyong caliber, double tap ang putok mo, pakpak, ganyan. Puro mga wag yung isa-isa lang. Dalawa ka kaagad, double tap agad. Advantage niyan. So, manageable ang recoil through its less powerful than the larger caliber than cartridges like 9mm. Less powerful talaga ito sa 9mm. Ang performance and energy, muscle energy, typically ranges from 190 to 220 pounds. Ang muscle velocity approximately 950 to 1,000 feet per second common loads. Yung mga common loads nito, umaabot din ng 1,000 feet per second. Ang penetration naman nito ay umabot naman sa ballistic gelatin, which meets self-defense standard. Umabot sa self-defense standard, umabot ang ballistic nito dahil ito ay binalistic nila ito doon sa ballistic gel. Umabot ang penetration ng 8 inches hanggang 12 inches. Ibig sabihin, umabot ng kaganito sa gel, sa ballistic, do sa ballistic gel. Umabot ng 8 hanggang 12. Umabot ng ganyan. Yung common niya. Umabot naman siya sa self-defense standard. So, pwede talagang pang self-defense ito. Umabot sa self-defense standard ito. Yun na nga lang, ang tanong ngayon, alam mo ba kung saan mo patatamaan yung iyong aggressor, yung iyong kalaban? Ang sabi ay, penetration umabot sa self-defense standard. Literally, a 380 ACP ball rounds, ito yung ball rounds, pinakita ko sa inyo, ito yung ball rounds, ball rounds, yan bilog. Ball rounds considered lethal at 50 meters. 50 meters.
Pero nga lang ito itama sa 50 meters, pero lethal ito. Ibig sabihin, makakamatay ito sa 50 meters. Ha? Kung marunong ka magpatama. Kung tinamaan mo ito sa mga vital points, okay, kamukha ng chest, ulo, yan, makakamatay talaga ito. Okay. Practical consideration, recoil, lower recoil compared to 9mm, making easier for many people to handle and control, especially small hands. Napakaganda nito sa mga babae. Dahil ang mga babae, alam naman natin yan, takot yan masyado sa malakas ang recoil. Maganda ito sa mga babae na mga takot sa mga recoil. Okay, so yung mga malilit ang kamay. Kalimitan sa mga babae, malilit ang kamay. Firearm size. Okay. Ang firearm size often used in compact and subcompact pistol. Ito yung mga hindi naman kalakihan, compact at saka yung mga subcompact pistol. It's ideal for concealed carry. Talagang ito ay best na itong pang concealed carry. Okay, ang comparison, kung ikukumpara mo naman ito sa 9mm, is generally 9mm is more powerful round, but the 380 ACP offers better shootability in a smaller package. Okay. Mahina ang power kaysa sa 9mm, pero maganda naman, better shootability in a smaller package. So yun, ang mga nakalap nating impormasyon. Ang tanong, makaka-stop ba ito ng attacker o ng assailant? Ang tanong dito ay saan mo patatamaan? Yun nga kaya nga tayo nabase. Saan mo patatamaan? Yun. Sa paa ba? May na nga stopping power sa paa pa. Ang sabi dito ay 380 can effectively stop an assailant. Effectively ito na ma-stop mong assailant. Especially with well-placed shot. Yun lang. Especially with well-placed shot. Saan mo patatamaan? Dapat alam mo kung saan mo patatamaan nga yun nga ang tanong dito. Kung ikaw ay komportable ka bang magdala nito, ay kung hindi ka sanay, talaga hindi ka magiging komportable. Dapat may training ka, may alam ka, at may practice ka. For instance, personal defense success stories. Some individuals have successfully defended themselves using 380. May mga nagpapatotoo na successfully na idepensa nila yung kanyang sarili sa 380 caliber, claiming that their attacker seized aggressor upon being shot. Yan ang sinasabi ko. Pag tinamaan na yung aggressor, sira na yan. Minsan yan humihinto na, umaatras na, tumatakbo na, may tama na Yung iba, takbong patay na ang tawag dyan. So yan ang masasabi ko sa'yo. Basta't ang importante, tumama ka. Huwag kang putok ng putok. Nasa hangin ka naman tumatama, walang kwenta kahit paanong baril yan. Comparing the 380 carries more energy, delivers more target impact, making better choice in stopping power is primarily consideration. If manageable recoil and shot placement are your biggest concern, yun, placement shot, ang pinakang malaking concern talaga dito ay yung patama. Yung patama, kahit pa 3 lamang ang tumama, basta alam tumama sa mga vital parts yan may kalalagyan yan. Mas maigi pa nga, mas maganda naman ito sa 22 caliber. Dahil ang laki naman ito kasi laki na ito ng So, para sa akin ito ay 100% most. There are always anomalies that may be in play, but a straight on shoot. Ito pag ito ay tinamaan sa skull, yung directly sa skull, ito ay nagpipenetrate. But the straight on shot at the skull will mostly likely end a penetration from a 380 rounds. Sa skull, alam mo yung skull, bungo. Pag tinamaan yan, directly, wag lang yung dapli. Siyempre, yung dapli, hindi kasali yun. So, yung directly na tama sa skull, ay nagpipenetrate ito.
So, patay ang tamaan nito pag tinamaan sa skull. Okay, 30 rounds fired from a direction. Okay, so yun. Wag natin maliitin. So, mas popular dito talaga ang 9mm caliber. Dahil ito ay, kumbaga ito ay bunsong kapatid ng 9mm. Kaya 9mm short ang tawag dito. Ang sabi dito, what is the deadliest 380 rounds? Ito na yung katapusan natin. Most lethal 380 ammo is per gold dot 90 grains GHP. Ito yung mga ano, ito yung magandang klaseng ammo ay is per gold dot 90 grains. Muzzle velocity nito na ay ang muzzle velocity nito 1040 feet per second. Bullet style gold. Ito, bullet style gold. Ito na yun. Gold dot hollow point. May hollow point. Hindi man ito. Di hollow point na bilhin ninyo. Para maganda stopping power. Meron palang hollow point ay. Okay. Ang isang box ay 20 ang laman. Ang price premium, pang-professional to. Ano pa yung mga bala nito? Tingnan natin yung ano nito. Considered, 380 bullet is considered a low-powered muzzle velocity handgun round with an effective range of 50 and more accurate from 25 feet. Effective ito sa ano? Sa 50 meters. Sa 50 feet. Sorry hindi man meters pala, 50 feet. Malayo yung 50 ano. Pasensya na, medyo namamali tayo minsan. Hindi man 50 meters 50 feet. Okay. More accurate ito sa 25 feet. Yun. Sa 25 feet, more accurate. Pero effective ito sa 50 feet. Pang malapit lang talaga. Effective range varies based on the barrel length. Depende rin sa barrel length. You can expect spread of 7 to 10 yards. 7 to 10 yards naman. It is effective range. Yung effective range niya, 7 to 10 yards. Sir, kung ako yung nagkamali doon sa mga una ko sinabi, pasensya na. Medyo naduduling na ako. Okay, 7 to 10 yards ang pinaka-effective range ito. Penetration is more important of the two, both more desirable. 380 is right on the cups of being able to both expand greatly in order to double energy. So, ayun, pero pareho naman. So, meron pa ditong ano, ang sabi, 380 are often smaller and lighter than the 9mm counterpart. This smaller size makes them a good choice for concealed carry. Pang concealed carry lang talaga ang pinakamaganda nito. Especially for those prepare less bulky firearms, individual hockey carry, concealed weapons, open value control, and easy to carry. Easy to carry dahil nga maliit eh. So yan, tingnan natin yung mga bala dito mga best ammo nito. Best 380 self-defense ammo. Okay? Best 380 self-defense ammo overall. Hornady Critical Defense 380 ACP 90 grains GHP. Yan. Best budget friendly. Yung mga budget friendly naman yan. 380 self-defense ammo. Foichi 380 ACP 90 grains GHP. Yan yan yung mga jacketed hollow point. Okay? Most lethal. Ito, most lethal kung gusto ninyo. 380 ammo. Black Hills 380 ACP 60 grains. Honey Badger. Ito. Most lethal pala ito. Black Hills 380 ACP 60 grains Honey Badger. At yung honorable mention, ito, honorable mention, Federal Punch 380. ACP 80 grains, 85 grains. Okay. Para mano ninyo, screenshot na lang ninyo yan. Screenshot ninyo yung mga bala na yan para may mapagpilian kayo. Ayan. So, tama ba yan? At, ayan. Wala na akong masasabi. Nasabi ko ng lahat. At kung may ako nagpapasalamat doon sa mga nagko-comment na mga nagdadagdag sa ating mga pagkukulang
Alam mo, hindi naman tayo perfect. Meron pa talaga kamukha ni Ordo si Pai, malimit dagdagan yung ating yung ating mga kaalaman. Hindi naman natin lahat nasasabi. Okay, si Sir Noli Piz America nandyan. Marami pa dyan. Si Game Boy. Ang dami. Magagandang comment. Ako'y nagpapasalamat sa inyong magagandang mga dagdag na kaalaman. Pwede kayong magsabi ng mga dagdag kaalaman kung meron tayong hindi nasabi. Dagdag ninyo. Yung mga research ninyo, dagdag ninyo. At yan ay mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Huwag tayong magiging madamot. Okay, so ayun, marami pa sana akong sasabihin, pero palagay ko pare-pareho lang naman yung mga recoil, pare-pareho rin lang naman yan So, masyadong mahaba na, nasa 25 na tayo. So, tingnan na lang, babasahin ko na lang yung ating community spotlight. Okay, shout out kay Randy. 100 plus ang engagement. Shout out di Calibre, ito ang engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian. Maganda rin ang mga comment niyan. 86 ang iyong engagement. Shout out kay OFW Palaboy. Meron ka mga engagement. At shout out kay Vice. Kay Wallace Habis. Meron kang 64 engagement. Okay. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating video. Magtanong lang kayo at pipilitin nating masagot yan sa abot ng ating malit na kaalaman. God bless po. Maraming salamat.